Ginulat ang mundo at hindi lang dahil sa panalo, kundi dahil sa lakas ng loob ni Alexandra Ayala. Sa isang simpleng tanong sa interview, biglang sumabog ang tennis world nang diretsahan niyang sinabi kung sino ang gusto niyang makalaban, ang world number 1 na si Aryna Sabalenka. That you played and maybe it wasn't an easy match, who would you want to play that you haven't played yet? Sabalenka, of course. Walang hesitation, walang takot. Sabalenka, of course. Isang sagot na parang simple pero may bigat ng isang deklarasyon. At doon nagsimula ang ingay kasi hindi ito typical na sagot ng isang rising star. Hindi ito yung safe answer na one match at a time. Ito ay isang malinaw na mensahe. Handa siyang harapin ang pinakamalakas at kung isipin mo, may pinanggalingan ang confidence na ito sa kanyang Miami Open run. Napatunayan ni Alex na hindi siya basta prospect, hindi na siya underdog lang, isa na siyang legit threat. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay maglalambing po muna kami na sana i-share nyo ang aming video, i-click ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell. Salamat po. Nang sabihin pa ng coach ni Alex bago ang semifinals na naglalaro siya para sa chance na makalaban ang world number 1, doon nag-shift ang mindset niya. Hindi na siya tumitingin pataas, nandun na siya sa pintuan. At ngayon, hindi lang siya kumakatok, handa na siyang pumasok. Dito na nagiging mas malalim ang kwento. Kasi ang laban ni Alex hindi lang laban sa kalaban, laban ito sa perception ng buong mundo. Aminin natin, kapag Pinoy sa tennis, madalas ang tingin ng global audience. Promising, good story, pero hindi agad champion. Hindi agad world number 1 contender. Pero unti-unting binabasag ni Alex ang pananaw na iyon. Mula sa simpleng ensayo kasama ang kanyang lolo sa basketball court hanggang sa paglipat niya sa Rafa Nadal Academy sa edad na 13th. Hindi ito fairy tale. Ito ay kwento ng sakripisyo, disiplina, at matinding paniniwala sa sarili. Malayo sa pamilya, dala ang pressure ng bandera at araw-araw pinapatunayan na kaya niyang makipagsabayan sa best in the world. Kaya nung sinabi niyang gusto niyang makalaban si Aryna Sabalenka, hindi iyon yabang. Hindi iyon pabida moment. Isa itong tahimik pero matibay na pahayag, nandito na ako. At para sa isang atletang galing sa bansang hindi kilala bilang tennis powerhouse, napakalaking bagay nito. Hindi siya humihingi ng spotlight, inaangkin niya ito. At dito pumapasok ang pinaka-crucial na shift. Hindi na siya umaasa sa narrative ng iba. Hindi na siya yung player na binibigyan lang ng feel-good story ng media. Siya na mismo ang gumagawa ng sarili niyang kwento. Bawat panalo, bawat laban, parang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo ng isang mas malaking larawan. I think everyone wants to play the number 1 in the world. I almost had the chance last year. Isang Pinoy na hindi lang sumasabay, kundi nagtatakda ng standard. At habang tumataas ang level ng competition, mas lumalabas ang tapang niya. Hindi siya umatras sa big moments. Sa halip, parang doon pa siya lalong lumalakas. Yung pressure na dapat bumabagsak sa kanya, ginagamit niya bilang gasolina. Parang sinasabi niya sa mundo, kung dito ang laban, dito rin ako aangat. Kaya ngayon, hindi na lang ito usapin ng potential. Hindi na ito tungkol sa pwede siya someday. Ang tanong ngayon mas diretso na. Kailan siya tuluyang papasok sa elite circle? At kung ang target niya ay ang world number 1, malinaw ang direksyon. Hindi siya kontento na makasabay lang. Gusto niyang manguna. Pero hindi lang ito kwento ng tapang. May kasamang evolution sa laro. It's exactly what my coach told me in the semifinals before I played Jessie, and he was like, he said, Alex, you're in the semifinals of a master of Miami nonetheless. And you're playing for a spot to play against the number 1 in the world. Kung titignan mo ang current form ni Alex, malinaw ang pagbabago. Mas agresibo na ang galaw niya sa court, mas matapang ang shot selection, at higit sa lahat, mas kalmado siya sa pressure moments. Hindi na siya basta baseline player, isa na siyang strategist sa loob ng court. At dito nagiging interesting ang potential matchup niya kay Aryna Sabalenka. Kilala si Sabalenka sa raw power, explosive, aggressive, at kayang tapusin ang rally sa ilang palo lang. Pero si Alex, ibang approach. Isa siyang rhythm disruptor. Kaya niyang guluhin ang tempo ng laro, pilitin ang kalaban na mag-adjust at doon siya nakakahanap ng edge.
Sa tennis, hindi lang lakas ang laban. Kwento ito ng control. Sino ang magdidikta ng pace? Sino ang makakapagpagbago ng flow ng rally? At kung mapunta doon ang laban, hindi na imposible ang upset. Hindi na ito malayong mangyari. Kaya ang tanong ngayon, handa na ba si Alex harapin ang isang halimaw ng WTA? O siya ang magiging bagong bangungot ng top players? Dito papasok ang pinaka-critical na factor, decision-making under pressure. Laban sa mga top players, isang maling bola lang, isang maling basa sa rally, pwedeng matapos agad ang set. Pero sa recent matches ni Alex, makikita mo na mas bihira na siyang mag-panic. Mas composed siya, parang binabasa niya ang laro one shot ahead. At yan ang klase ng maturity na hindi basta natututunan. Iniipon yan sa bawat laban, sa bawat pagkatalo, sa bawat comeback. At kung titignan mo ang patterns niya ngayon, mas marunong na siyang mag-construct ng puntos. Hindi lang basta palo ng palo. May plano bawat rally. May setup, may trap, may finishing sequence. Parang chess sa loob ng tennis court. At kapag ang kalaban mo ay power player tulad ni Sabalenka, yan mismo ang kailangan. Hindi mo siya matatalo sa lakas, pero pwede mo siyang talunin sa pag-iisip. Ngayon isipin mo ito, kapag napilitan si Sabalenka na mag-adjust, doon nagsisimula ang cracks dahil ang laro niya nakabase sa dominance. Kapag nawala ang rhythm niya, kapag napilit siyang maghabol ng bola, doon pumapasok ang errors. At doon papasok si Alex, hindi para makipagbarilan, kundi para guluhin ang buong sistema ng kalaban. Kaya habang papalapit ang posibilidad ng matchup na to, mas tumitindi ang intrigue. Hindi na ito simpleng David versus Goliath story. Ito ay laban ng dalawang magkaibang pilosopya. Pure power laban sa controlled chaos. At kung sakaling mag-click ang laro ni Alex sa tamang araw, pwedeng magising ang buong mundo sa isang resulta na walang nakakita na paparating. Ito na ang moment. Kahit wala pang actual na laban, nagsimula na ang kwento sa isip ng fans, sa narrative ng media, at sa expectations ng buong tennis world. At ang pinakadelikadong parte, wala nang takot si Alex. Kapag ang isang player umabot sa ganitong level ng mindset, yung hindi na natatakot matalo, kundi excited lang sa challenge, doon nagsisimula ang mga upset. Doon nabubuo ang mga alamat. At kung dumating ang araw na magharap sina Alex at Aryna Sabalenka, hindi na ito simpleng rookie versus champion story. Ito ay magiging laban ng isang hunter laban sa isang queen. At sa mundo ng sports, ang pinakamapanganib na kalaban ng isang hari o reyna ay hindi yung pinakamalakas, kundi yung walang takot mawala ang lahat. At ngayon, mukhang handa na si Alex maging bagyong hindi inaasahan ng buong mundo. Pero ang mas nakakatindig balahibo, hindi lang ito laban para sa kanya. Ito ay laban para sa buong Pilipinas. Para sa bawat batang nangangarap sa court na walang crowd. Sa bawat atleta na sinabihang hanggang diyan ka lang. Sa bawat rally na ipapanalo niya laban sa best in the world, dala niya ang bigat ng bandera at ang posibilidad na baguhin ang tingin ng mundo sa Pinoy tennis. At kung dumating ang araw na tuluyan niyang mabasag ang pader na yon, hindi lang ito magiging upset. Ito ay magiging simula ng bagong era. Isang kwento na magsisimula sa isang simpleng sagot. Sabalenka, of course. At magtatapos sa isang pangalang hindi na pwedeng balewalain sa world stage.